sa dugo ni Kristo, kaya tayo nagkaroon ng katubusan. Ang gagawin lang natin, tanggapin yung pagbabayad na ginawa ng Panginoon. At yung ating ipinapangaral na ebanghelyo, si Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay at muling babalik. Na kapag tinanggap natin, yan po ang tinatawag na mabuting balita. Kaya sinabing mabuting balita, hindi na tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat binayaran na ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya tayo po ay sumandaling manalangin at tanggapin natin ng buong puso si Kristo. Sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kaya tayo po ay manalangin ng pagtanggap. Hindi po nagliligtas ang panalangin na ito. Ang nagliligtas ay yung pagtitiwala natin sa ginawa ni Kristo sa cross. Ito po yung guide o gabay lang kung paano natin tatanggapin yung ginawa ni Kristo sa cross. Tayo po ay manalangin sumandali at sumabay kayo sa maikling panalangin. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit po ako sa iyo na may kababaang loob. Na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nananampalataya po ako na kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo ay para bayaran ang kasalanan ko. Tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, kapag tinanggap po natin si Kristo, sabi po sa John 1:12, datapwat ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap, ay binigyan niya sila ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya kapag tinanggap po natin si Kristo, meron na tayong karapatan ng pagiging anak ng Diyos. At number 1 sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ang kanyang mga anak ay binibigyan niya ng kapayapaan. Sino yung anak ng Diyos? Yung tumanggap. Kaya kung sa umagang ito, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, candidate ka sa mapayapang buhay. Candidate ka sa payapang kaisipan. Candidate ka sa payapang pamumuhay. Kaya sabi po rito, yung kanyang mga anak ay binibigyan ng kapayapaan. Number 1, sabi rito, ang Diyos ay may malasakit sa kanyang mga anak. Sabi sa Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I'll give you rest. Kaya kung sa umagang ito, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay candidate sa pagkakaroon ng mapayapang buhay. Bakit sinabing candidate? Kasi pwede ka nang magkaroon ng kapayapaan, pero kailangan yung tinatawag na tanggapin mo yon. Ibinibigay ng Diyos, pero kung hindi mo matanggap, hindi ka magkakaroon. Kaya sabi rito sa ating pag-aaral, candidate ka pa lang. Hindi po yan automatic na magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag anak ka ng Diyos, payapa. Maraming anak ng Diyos, hindi payapa, lalo na mga backslider. Maraming mga Kristiyano, hindi payapa. Kasi sabi ng Bible, walang kapayapaan sa masama. Kung kaya namumuhay tayo sa kasamaan, sa kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya sabi rito, ang mga anak ng Diyos ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Then, ang Diyos ay may inilaan sa kanyang mga anak. Alam ng Diyos yung ating kalagayan. Kaya nga sabi doon sa Hebrews 13, verse 5 and 6, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kaya kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, yung mabuti ang ating gagawin. Hindi tayo mag-iisip ng masama. Hindi tayo gagawa ng mga paraan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos.
Yung iba by hook or by crook. Basta sila ay kumita ng pera, basta sila ay mabuhay, wala silang pakialam sa iba. Hindi po ganoon. Kaya kung tayo ay totoong tumanggap kay Kristo, magkakaroon tayo ng malinis na pamumuhay. At hindi ka natatakot kasi ang Diyos ang kasama mo. Sabi nga po sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya kung inuna natin ang Panginoon at ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, idadagdag ng Diyos yung kailangan natin. Kaya hindi ka natatakot na sumunod sa Panginoon. Then number 2, sabi po rito, hindi ka pareho ng ibinibigay ng sanlibutan ang kapayapaan na ibibigay ng Diyos. Number 1, sabi rito, kahit may sakit. Maraming mga tao, pag may sakit, nawawala ng pag-asa. Nawawala ng kapayapaan. Nawawala ng sigla. Pero ang isang anak ng Diyos, kaya ano man ang kanyang dinadanas na karamdaman, payapa siya kasi may pangako ang Panginoon. Hindi siya iiwan, hindi pababayaan. At higit sa lahat, lagi niyang kasama ang Panginoon. Kaya yung iba, nawawala ng pag-asa kapag mayroong matinding karamdaman. Gusto na nilang wakasan ang kanilang buhay. Pero ang anak ng Diyos, kahit nahihirapan, nagpapatuloy. Kasi alam niya sa piling siya ng Panginoon. Kaya kahit na siya ay may karamdaman, payapa ang kanyang kalooban. Payapa yung kanyang kaisipan. Kaya sa aming mga tagapakinig, sa aming mga viewers, mga tagapanood, maaaring may mabigat kayong dinadala na karamdaman, ilapit niyo lang po yan sa Panginoon. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong mawawala ng loob. Na kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Then kahit may mabibigat na problema, maaaring sa umagang ito, nakikinig ka ng ating programa, na nakaraan po ay 34,000 ang ating viewers. No nakaraan naman ay 10,000 plus ang ating viewers. Ngayon po ay nasa 8,000 plus ang ating viewers. Kaya kung ikaw po ay nanonood, nakikinig sa radyo, at nauunawaan mo itong ating pinag-aaralan, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat magkaroon ng alalahanin. Lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa panalangin, i-claim mo, "Lord, help me." Sabi mo, kung ako ay nagtiwala sa iyo, ako'y anak mo na, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Kapayapaan na iba sa sanlibutan. Na kahit may problema ako, may karamdaman ako, payapa ang aking pakiramdam. Kaya mahalaga po na tayo ay lumalapit sa Diyos. Yung tunay na Diyos. Kaya sabi doon sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At yun ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay may salita ng Diyos, tapos tayo po ay nakikinig at isinasabuhay natin, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. At pang-apat, sabi rito, o pangatlo, kahit may mga malalakas na bagyo, bagyo ng buhay at literal na bagyo. Maraming mga tao nawawala ang kanilang kapayapaan kapag ang kanilang bahay ay maliit lang
ang kanilang kalagayan ay hindi maayos, nawawalan sila ng kapayapaan. Pero ang isang anak ng Diyos, sa kabila ng tinatawag na kanyang kalagayan na mahirap, hindi siya nawawalan ng kapayapaan kasi mayroong Diyos na malalapitan. May Diyos na mapapagkanlungan. Sabi po sa Nahum 1:7, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble." Ang Panginoon ay mabuti, kanlungan sa oras ng kapag-abagan. Kaya sa ating mga tagapanood sa live ng radyo natin na nanonood ngayon, mahal ka ng Panginoon. Sa mga viewer natin ng Marinduque News, mahal ka ng Panginoon. Sa nanonood sa Lucky 7 Cable Channel 3, mahal ka ng Panginoon. Then pang-apat, kahit walang pera, yan, maraming mga tao pag walang pera, mainit ang ulo. At nawawala yung kanilang kapayapaan kapag wala silang pera. Hindi naman totally walang-wala. Kundi kapag mas marami ang tinatawag na wala silang pera, may pera pero konti lang naman, nawawalan sila ng kapayapaan. Ang anak ng Diyos, kahit wala siyang karamihang pera, siya payapang isip. Bakit? Kasi God will provide. Ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya payapang isip mo, lagi natin na halimbawa, ang pagtitiwala sa Diyos ay katulad ng isang tao na maraming babayaran o bayarin pero maraming pera sa bangko. Panatag siya, payapang isip niya kasi may pera siya sa bangko. Ganoon din po yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Na kung ikaw po ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo pahawak, pero alam mo, God will provide. Kaya kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon at meron tayong mga pangangailangan, hindi tayo nababalisa, nawawalan ng loob kasi may Diyos na ating malalapitan. May Diyos na nakikinig sa atin. May Diyos na nakakakita sa atin. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya huwag tayong matakot kasi hindi niya tayo pababayaan. Kaya sabi rito, kahit walang pera. Kahit walang pera, ikaw ay payapa. Hindi katulad ng iba. Pag walang pera, umiinit ang ulo, nagagalit, at iba pa. Pero ang anak ng Diyos, dahil meron siyang personal na relasyon sa Panginoon, hindi siya napupuno ng pagkatakot, pagkabahala. Kasi mayroong Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Sabi ron, huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip, dali natin ang lahat sa panalangin na mayroong pasasalamat. Kaya kung ano man yung ating mga kawalan, ilapit natin sa Panginoon. Then, kahit may mga labanan o gera, pansinin po natin yung nation Israel. Ipinanganak sila, gera. Tumanda sila, namatay sila, gera pa rin. Pero payapa ang kanilang kaisipan kasi claim nila yung pangako ng Diyos. At hanggang ngayon, kahit may gera sa Israel, payapa ang mga mamayang Hudyo kasi alam nila may Diyos na nagkakanlong sa kanila. May Diyos na tumutulong sa kanila. Kaya payapa ang kanilang kaisipan. Bagamat hanggang ngayon, hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos na tagapagligtas.
Pero ayon sa Biblia, isang araw, makikilala nila na yung pinapatay nila sa krus, ang Kristo na kanilang hinihintay. Then kahit may kaguluhan, kaya kahit na may kaguluhan sa buhay natin, sa kapaligiran, ikaw ay payapa ang kalooban kasi alam mo, may Diyos na nag-iingat sa iyo. May Diyos na buhay na ating laging malalapitan, laging mapapagkalungan, laging maasahan. Kaya sabi rito sa John 14:27, kausap niya yung kanyang mga alagad, malapit na siyang ipapatay ng mga Hudyo. At nagbilin na siya sa kanyang mga alagad. Nasabi niya, ang kapayapaan na iiwan ko sa inyo ay iba sa kapayapaan ng sanlibutan. Na kahit na walang pera, payapa sila. Kahit may pag-uusig, kahit mayroong pagbabanta sa buhay nila, payapa sila. Sapagkat may pangako ang Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay makasumpong ng tunay na kapayapaan na galing sa Diyos. Then pangatlo, sabi rito, huwag hayaan na ang puso natin ay mabagabag. Kasi kapag ang tao po ay magulo ang pag-iisip, hindi siya makatulog, hindi makakain, walang ganang kumain. Kaya ngayon nakakakain tayo kahit kulay lang, pinagtatalunan nila yung halagang 64 pesos, 21 pesos. Paano daw magkakasya? Kasya po yan pagka gulay-gulay. Pero siyempre pagkakarne, ay napakamahal po ng isda. Hindi talaga kasya. Pero kung gulay, tapos tinanim mo pa dyan sa bakuran mo, walang hindi kakasya yan. At nabanggit natin yung pagtatanim, tayo po ay mayroong konting taniman. Meron tayong alagang mga manok. Sabi nga natin, pagka taghirap, ulam natin manok. Sabi, ang yabag naman ito, pag taghirap, manok ang ulam. Hindi kasi alaga. Kung binili, kayabangan talaga yun. Isipin mo, wala kang pera, taghirap, manok pa ulam mo. Kaya pag sinabing taghirap, walang ulam sa bukid, ibig sabihin, yung alaga na manok ang iyong ulam. Ngayon, ang ulam ko kayo na bago ko pumunta rito, itlog, fresh na itlog. Itlog ng manok. Kaya kung may alaga na manok, tapos may itlog, solve na. Kaya kakasya 64. Pero kung naroon ka sa syudad, wala kang taniman, wala kang pag-alagaan ng hayop, ay ang hirap talaga magkasya yung 64 pesos. Pero kung ikay nasa bukid at may mga tanim ka, kakasya yun. Kasi may tanim ka. Pero kung wala, yun ang problema. Kaya napakahalaga po na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kasi kung lumalapit tayo sa Panginoon, payapa yung isip natin. Lalo't pahirap ng pahirap ang buhay ng tao. Kaya kung wala tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong tamang kilos at pag-asa, maaaring mawalan tayo ng loob. Pero salamat sapagkat ang salita ng Panginoon ay kaaliwan natin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At mahalaga po na tayo ay laging mayroong close contact sa Diyos. Kasi kung malapit tayo sa Diyos, malapit tayo sa pagpapala. At nabanggit natin yung pagpapala. Meron na po tayong GCash dyan sa screen. Meron na po tayong GCash number dyan at saka counseling natin. Ano pong ibig sabihin niyang GCash number natin? Ibig sabihin po niyang partnership. At pinaliwanag natin yung partnership na kung marami ang nagtutulong-tulong para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mas madali
ang tinatawag na paglaganap nito. At yun po ay konting halaga, 10 piso, 15 pesos, 20. Ngayon, pag pinagsama-sama po ang konting halaga na yon, yan po ay malaking tulong para sa gawain ng Panginoon. Ito pong ating ginagawa ay gawain ng Panginoon. Tayo lang po ang ginagamit. Kaya yung partnership na tinatawag, ang ibig sabihin yan, hindi lamang ako kundi kasama kayo na tayo po ay sama-sama para yung ebanghelyo ng Panginoon ay maipalaganap natin sa bawat lugar at matanggap nila ang libreng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasentro po ang ating programa sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nagtuturo ng kung ano, kundi ang itinuturo natin, ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus. Si Kristo na nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing, muling nabuhay, at muling babalik. Na kapag tinanggap natin, 100% sa langit na tayo pupunta. Kaya sabi po rito sa ating pagpapatuloy, magtiwala sa kanyang mga salita. Paghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Na kapag pinanghawakan po natin yung salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ibisipin mo, nakangiti ka kahit wala kang maraming pera. At hindi ka pa madaling magkasakit. Hindi ka pa magkakaroon ng tinatawag na insomnia. Maraming mga tao hindi makatulog. Gumagastos ng malaking halaga sa sleeping pills at iba pa para lang makatulog. Pero hindi pa rin sila makatulog. Meron akong kaibigan, 6 na taon, walang tulog-tulog hanggang sa siya mamatay. Kaya yung nakakatulog tayo sa gabi, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Yung ikaw ay kahit gulay lang, luyot, malunggay, talbos ng kamote, pinagpapawisan ka, ang sarap ng kain mo. Mura pa, di ba? Lalo na kung tinanim mo lang yan sa malapit sa iyong bahay. Ngayon, wala nang imposible kahit lang sa bote ng coke, pwede ka magtanim. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Kaya, sabi rito, panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ngayon, kapag meron tayong salita ng Diyos, pinanghawakan natin yon, magiging payapa ang isip natin. Nahum 1:7, sabi ron, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Kilala ng Panginoon yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung sa umagang ito, nanonood ka ng ating programa sa live ng radyo natin, sa Marinduque News, sa Lucky 7 Cable 3, at nakikinig ka ng live na programa natin sa radyo natin, pagtiwalaan mo yung salita ng Diyos. Na kapag pinagtiwalaan mo, naroon ang tunay na kapayapaan. Magiging payapa yung isip mo. Isipin mo, walang bayad, payapa ang isip mo. Samantalang sa sanlibutan, gumastos ka na ng malaki, pero pagkalipas ng ilang oras, wala na naman yung kapayapaan. Kaya kung ang kapayapaan mo galing sa alak, sa pinagbabawal na gamot, sa sugal at iba pa, pagkalipas ng ilang oras, wala na yung iyong kapayapaan. Pero yung kapayapaan na galing sa Diyos, tumatagal po ito. Kaya ano man yung kalagayan mo ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin ang ating mga kaibigang pastor sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi na natin may isa-isa ang inyong mga pangalan. Si Bishop Robelo Solesa, Dr. Edwin Tan, si Dr. Perdi Marasigan,
Ganon din, binabati rin natin si Ate Raquel, si Kuya Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Shell, si Nunoy, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam, at si Oliver. Ganon din si Ate Alice, si Ate Annie, si Ingo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. Ganon din yung mga kaibigan natin sa Canada, Pastor Vincent, Pastor Aaron Mercado. Ganon din sa US, sila Pastor John Rodrigo. Ganon din si Pastor Gentry, si Pastor Pisanya. Ganon din si Sister Olive, si TJ, at si Tisha. Ganon din, binabati rin natin yung mga kaibigan natin sa Australia. Ganon din sa Myanmar, sa Bangladesh, sa Hong Kong, sa Uganda, sa Zambia, sa Madagascar. Ganon din sa Middle East. Ganon din sa Europe, sa Vietnam, Cambodia, at sa 21 missionary na sinusuporta natin sa buong mundo. Binabati natin ng magandang umaga. At ganon din, patuloy na binabati rin natin yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. At binabati rin nga natin yung mga nakapasa ng board sa criminology. Si John Paul, binabati natin si John Paul Madrino, nakapasa po siya. At yung iba pang nakapasa, binabati rin natin. Ganon din si Pastor Ansel Sena at ang Project 8 Bible Baptist Church, binabati natin na magandang umaga. Tayo po ay manalangin sa mandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa mga salita mo na amin na pag-aralan. Pinapanalangin namin, O Diyos, ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming Governor, Congressman, Mayor, ganon din po si PD. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang aming mga listeners at viewer na nanonood at nakikinig sa oras na ito. Ang mga may karamdaman, may mabibigat na suliranin, may mga dalahin sa buhay, ikaw po ang magbigay ng kaaliwan. At ikaw po ang magbigay ng pagtatagumpay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin, pinasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking may bahay, si Sister Jenny, ganon din si Jemima, si Joy, si Jabez, si Sia, si Ian, si Jaylin, si Pard, si Roland, si Ledor, si Richard, si Argil, at si Cristel. Ganon din ang lahat ng member ng SRBBC. Ganon din ang lahat ng mga pastor sa buong Marinduque, ng mga kaibigan natin, binabati natin na magandang umaga. Ganon din si PD, Colonel Arthur A. Salida, ganon din si ang PBAID, Spin Media, ang Batch 81 ng Malindig Institute, ang Debilla Alumni, at ganoon din ng PSWDO, DSWDO, ang Magpug at Buwak Fire Station, ang Team PD, ang Team NSU, ganoon din ang Team David, Moses, Uriah, Mika, Paul, Daniel, Ezekiel, ganon din ang Team Jepta. Ganon din binabati rin natin si Ma'am Mercy, si Ma'am Ella, si Miss Obrelano, ganon din si Ma'am Agkawili, si Tatang Oka, si Ma'am Lorna Naling. Ganon din yung mga taga-Kauswagan, ang Buwak at Mugpog MPS. Ganon din yung mga NCP. Ganon din ang nasa Blue Building, ang mga nasa karinderya, sa gulayan, sa grocery store. Ganon din ang mga taga-mobile force, mga taga-kampo, mga kasama natin lupon, at lahat ng mga kapitbahay natin, binabati natin na magandang umaga. At muli, ito po si Bishop Fred Riego na nag-aanyaya sa inyo every Sunday, 9 to 12, at Wednesday, 6:30, at Friday, 6:30, at every Saturday, 11 to 11:30. At next, mga 10:30, next Friday po tayo kasi may lakad po ako ng Saturday, kaya 10:30 ng Friday tayo po magpaprograma. Ito po muli, ang inyong lingkod, Bishop Fred Riego.
Diabetes para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka